Naani siya sa mga 31 ka slides. Og nanginaot ko nga magpahula mo sa inyong dalunggan, sa inyong igdulungog o sa inyong kasing-kasing sa pipila ka mga gutlo. Samtang magtuon ta o nga subaybayin ninyo, pamasin nga kini usab dili lang mo labay sa inyong igdulungog nga way pulos. Kundi doon na tayo makuha nga mga punto dinhi niining atong pagtuon sa pagkakaron. Nabalaka ko mga kigsunan kay mao pa akong pagsugod na ana may nagyango dinhi. Oh, nakasabot na kanang nagyango-yango wa ko man ko kasugod. Oh, naari nagpiyong-piyong. Oh, niya 31 ka slides mga 1 hour na ni. No, 1 hour. So, ang atong uluhan mga kigsunan sa pagtuon is the temple of God. Inyo siguro nabasa, nabati kagayna ang pangapli nato nga sa uluhon. Gibasa sa ato ang igsoon, Brother Hansel. Aha to mabasa? Ha? Aha to mabasa? 1 Corinto, Kapitulo 3, versikulo 16 o 17. Unsa gingon? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So sa gibutang nako nga subject dito, title sa ato ang pagtuon karon. Unsa may inyuhang nasabtan kung maghisgot ta aning temple nga atong tun-an karon? Nga akong i-share ninyo nining kauntohon. Unsa ni nga temple? Naghisgot ba ni sa temple nga sama ani? Building? Ha? Okay, unang-una naghisgot ni about sa atong lawas. Gihisgotan dinhi nga ang atong lawas templo sa Dios. Kay templo man ni siya sa Dios. Ang atong lawas unsa may atong buhaton? Niingon ang Dios, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Unsay hangyo sa Ginoo? Buhatan nato siya og sanctuaryo. Asa man ang sanctuaryo? Gitanaw na sa dictionary, ang laing meaning sa temple is sanctuary or the ark. Uy, pati ang arka di ay? No? So, kung maghisgot ta diha sa arka, pila compartment ng arka? Ha? Tulo. Arka ni Noe, tulo. Arka sa tugon? Pansa na ba? Pila na? Ha? Ang ark? Oh. Pero napamanpoy. Kung mag-hisgot ka sa tabernacle, tulo. Oh, the outer court, the holy place, and the most holy place. Pero kung i-apply na ito sa itong kasi kaugalingon, mga kiksunan, unsay bot ipasabot ani. Ang atong lawas, templo na sa Dios. Pero nag-ingon ang Dios, buhati kog sanktuaryo diha sa imuhang kasing-kasing. Unsay tumong mga kaigsuonan nganong gusto sa Dios nga makahimo tag templo dinhi sa atong kasing-kasing. Aron siya makapuyo sa atong taliwala. Okay. This is Exodus 29 verse 45 nag-ingon, and I will dwell among the children of Israel, and I will be their God. Unsay tumong nganong mupuyo siya dinhi sa atong kasing-kasing? Aron mahinumdum naman nato kanunay nga duna tay Dios. Kinsa nga atong Dios? Ang atong maglalalang. Unya unsay buhaton niya kung siya atong hatagan og luna sa atong kasing-kasing? Unsay iyang buhaton? Matod pa niya, I will move among you and will be your God, and ye shall be my people. Kanus adeta mahimong mag permanente nga mahimong katawhan sa Ginoo. Kung hatagan nato siya og luna sa atong kasing-kasing. Unya tugutan nato siya nga mupuyo sa atong kasing-kasing. Unya unsa siya? Mulakaw siya uban nato unsay mo pasabot ana?
Mugiya siya sa matag usa kanato. So nindot mga kaigsuonan ang saad sa Ginoo no? Kini kung atong tugutan. Dugang usab dinis 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 16 o 17. And what agreement hath the temple of God with idols? Ang problema mga kaigsuonan, kay kung papuyo nato ang Dios sa atong kasing-kasing, hatagan nato siya gluna ingon nga diri siya magpuyo sa templo sa sulod sa atong kasing-kasing, di siya mosugot nga duna siya'y kapuli or rival. Unsa yung ingon? What agreement has the temple of God with idols? Di po pwede nga kung siya makasunod na sa kasing-kasing, dunay rival. Dunay rival. Unya unsa na nga rival? Ha? Idols. Now, unsa kaning idols mga kaigsuonan? Naatay daghang idols? Ato nang mahibaw-an ron mga kaigsuonan. Okay. Ye are the temple of the living God. Laktod yun kita ni. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Pila ang diskutan diri nga dili gusto sa Dios nga mahimong rival niya sa atong kaugalingon. Pila? Pila ka po? Matod pa niya diri. Idols o na? O niya niya siya, come out from among them. Unsa maning them? Daghan jutay. Jutay. Pero doon ay gihisgutan din he. Kung mubulag ka, mupalayo ka, o niya di nata muhikap o unsa nga mga butang? Mga mahugaw nga mga butang. Aron himuon taningan manawat. So doon ay pipila ka mga butang mga kaigsuonan nga isgutan dinhi nga dili gusto ang Dios nga mahimong kauban sa usa ka templo. No? Kung mag-isgot ang templo mga kaigsuonan, unsaon man nato pag-atiman o pag-care ang maong templo aron nga mahimong kining maka-place or makapa-dani ngadtos uban nga magatan-aw. So sama ani pananglitan ang atong simbahan. No? Bago pa dili kapilawan sa Sabado ni nato gi simbahan. Ikaduha ni. Ikaapat na ron? Ikaapat na daw ron. Basin og napay Miyerkules og Biyernes sister. Kanya Sabado. So ikaapat ron matod pa diri sa likod. Now giunsa man ninyo pagdayan-dayan ang maong templo aron nindot siyang tan-awon o magapahimuon pod sa uban nga mosulod. Di ba? Makita ninyo, koordinahan, pinasinaw, o kulang na lang yung tiles. Ana, gino, atog yung atimanon. Kaya nga naman, atong nakita nga ang Diyos ang kauban nato dinhi. Dili lang kay tao. O gusto ta nga ang mahimuot, dili lang tao, kundi apil ang Diyos nga maoy mupuyo sa sulod o sa dinhi sa sanctuaryo. Kay maunay tumong sa Diyos nga ang tao magbuhat o sanctuary aron siya makapuyo kauban sa iyahan katawhan. So kung i-apply nato ni sa atong kaugalingon ingon nga temple, nausaon ba nato pag-atiman ang atong kaugalingon? Ha? Unsaon nato pag-atiman ang atong kaugalingon? Isip templo o balaan. So gisgutan din ipalayo ang mga Diyos-Diyos. Unsa pa gyud? Tanang mga mahugaw. Okay, dugangan. Mao ni ang atong kay-text kagaina. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So, kanang templuha, balaan. Mutuo mo mga kaigsuonan nga balaan ta? Sumala sa balaan kasulatan, kung muangkon ta nga templo ta sa Dios, musugot ta sa dili, gitan-aw ta sa Dios, giisip ta sa Dios nga mga balaan kung iya tang mga katawhan. Tingali mangutana ta nga, uy,
Sa ato pa di na basta-basta ning atong kaugalingon. Mo na nga ampingan nato. Ngano man kay niya ang Dios sa sulod nato. Pero kahibalo mo mga kaigsuonan. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao. Templo siya sa Dios. Pero unsa may nahitabo sa tao ngano man nga ang Dios miingon man nga and let them make me a sanctuary. Nganong miingon pa man siya nga pabuhati kog templo dias imuhang kasing-kasing. Unsa may nahitabo di ay? Unsa nahitabo? Sa sinugdanan ang tumong sa Dios nganong gibuhat niya ang tao nindot kaayo mga igsoon. Nabay isa ninyo makasulti og unsa gyud tumong sa Dios nganong gibuhat niya ang tao? Oh, ang unang tumong is to repopulate heaven o sa Desire of Ages speech 161. Gisgutan dito nga ang tumong sa Dios nga ang tao o uban pang mga langit nung binuhat mahimong temple of God. Pero unsa may nahitabo? Nawala ang pagkabalaan sa tao. O matod pa sa Conflict and Courage, page 18, paragraph 2, gisgutan dito, nga kun si Adan nagpabilin palang unta nga matinugyanon sa kasuguan sa Dios nan ang tanang mga linalang mo pailalog kaniya. Kanindot mga kaigsuonan. Unya kana nga papel nga mo'y gihawiran sa tao, nawala na siya sa tao sa pagkakaroon. Kay kung maghisgot ang templo, balaan o ang kinaiya sama sa Diyos. Motoo ba mo mga kaigsuonan nga sa sinugdanan ang tao makasabot o unsay pinulungan sa langgam? Motoo mo? Nga naman? O kay mismo si Haring Solomon makasabot sa pinulungan sa mga mananap. Makasabot siya sa pinulungan sa mga kaning mga lamigas. Oh. Motoo ba mo mga kaigsuonan nga sa sinugdanan ang tao pwedeng mo abot dito sa tumoy sa kahoy manguhat bunga. Pwede lang himuon sa tao. Pwede mo na ang tumoy sa bunga muyuko din sa tao. Kay sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta, ang atong pagkaon prutas biya, naghatag og bunga pila ka klase matag bulan? 12 nya kinsa may muharvest ato. Manguha mo punta, mamuko mo punta. Kaabot mo ta dito. O niya makaabot mo ta sa planeta. Di makalupad po ta. Maunay kinaiya sa Dios sa tao sa sinugdanan. Maunay kinaiya sa tao. Nya mo tuupod mo nga ang tao pwedeng ibalhin ng simbahan dito sa syudad. Sa sinugdanan. Ingon si Kristo, hoy mga jutay pagtuo. Kung doon na lang unta mo'y pagtuong jutay, sama sa Jesus Mustasa, pwede niyong ibalhin ang bukid ngadto sa dagat. Isting ninduta ang kahimtang sa tao sa sinugdanan. Sa diyan balaan pa siya. Sama pa siya sa Diyos. Pwede natong ibalhin ang bukid ngadto sa dagat. O niya nag-ingon pa yun. Mutuo pa mo mga kaigsuonan nga ang tao sa sinugdanan sa dihang wa pa makasala, pwede siya mulakaw sa dagat? Pwede niya po. Si Adan, nakalakaw sa dagat wala? Ha? Nakalakaw. Nakalakaw, oy. Kinsay nagkalan sa tanang isda sa dagat? Si Adan niya po, no? Si Adan. Dagko o gagmay, pati ang seahorse. O pinakagagmay, kung magtuon ta sa siyensya, mga kaigsuonan, biology, zoology, pinakagagmay butang na nasa ilalom sa dagat, kung saan pinagkalawang sa dagat? Ha? Pacific. Naa sa Prince Marianas, Des Pacific. Unsa siya kalawang mga kaigsuonan? Nga matod pa nga bisan pa ang pinakataas nga bukid nga kining Mount Everest, ihulog na siya dito sa dagat. Dili siya mula, paglapawan siya, dili siya pasigo sa iyahang kalawong. Oh, pero walay mananap dito, nga wa manganli ni Idam.
Ano ba to si Adam abot dito kahano? Unsa on yung pagnalan? Wa siya ka Motor mo mga igsunan nga makalakaw din sa sinuganan si Adam sa dagat. alakaw kanay. Ang prueba na mga kaigsunan naa sa kinabuhi ni Pedro. Sa diha nga si Pedro nakabaton siya pagtuo. Nakita niya si Jesus Christ, siya pala ko. Uy, nakalakaw man siya. Pero sa diha ni abot ang garbo siya kasing-kasing. Kasi nito po, Naunlod. uy, naunlod. Mao na mga igsunan nga kana nga mga kinabuhi nga nabatnan sa tao sa sinugdanan. Gusto na sa Dios nga ma-restore sa atong pagalingon. No? Pero kay gi-reverse man sa yawa mga kaigsunan ang plano sa Ginoo. Pipila ka mga tuig sa diha nga ang tao nakasala unsa may gibati sa Dios. Maton pa si Genesis kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 7. Nagmahay ang Dios mga kaigsunan. Hinumduman na to. Kita templo sa Dios. O niya gitawag na ta sa Dios ingon nga iyahang katawhan. O niya musupat na putas plano sa Dios. Musugot mo magmahay ang Dios nga nang gitawag ta. Ha, sugot mo? Oh, matod pa din eh. And it repenteth the Lord that He had made man on earth. Subo ang Ginoo nga nung gibuha pa man ako ang tao. And it grieved Him at His heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Tanawa. Di yun angay nato nga ikagarantiya mga kaigsuonan nga nidapigan ta sa Dios. Gipili ta sa Dios. O niya atong abusahan ang atong pagkapinili. Sa dihang makapasubo ta sa Dios mga kaigsuonan. Declares Ginoo, akong laglagon ang tao. Tanawa. Akong laglagon ang tao. Ang pangutana, gilaglag pa din sa Diyos ang tao? Matod Padre, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air. For it repenteth me that I have made it. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. So unsa hinungdan nga nahimong gubot ang kalibutan, nga himong nasamot tungod sa tao mga kaigsuonan nga sa sinugdanan gitawag unta siya templo sa Dios. Naunsa pa dinhi ang usa ka ebidensya nga mao'y nakapasamok sa panahon ni Adan ug ni Eva. Kinsa kay itong unang anak ni Adan ug ni Eva? Ha? Si Abel o si Cain. O niya, ipatay ni Cain si Abel. Pila na lang kapag anak? Isa na lang. O niya, napulihan, kasi napuli. Si Seth, nga ang iyahang dagway, sama po sa iyahang amahan o ang iyahang kinaiya, itawag siyang sons of God. Kanong son of God man? Kaya ang ilahang kinabuhi, Diyos nun. Unsay nahitabo? Sa dihang naminyo si Seth, sa dihang naminyo si Cain, kinsa kahilang asawa no? Mungutana na po sa asawa. So siya lang yung balang kasulatan, ilang igsuon. Anang panahon na, kay sila-sila pa man. Matod pa rin, linibo, pabayan na ka mga katuligan, kaya nilang edad, ni abot ba yung bisintos. Okay. Naminyo, ginatos. Ginatos ang ilang tuig. No? Okay. Naminyo si Cain, naminyo si Seth. Si Cain may puyo sa syudad. Si Seth may puyo sa kabungiran. Ang grupo ni Seth gitawag og mga son of God. Og ang mga anak ni Cain gitawag og unsa? Unsa na sila? Son of men. Unsay nahitabo sa dugay panahon mga kaigsuonan? Matod pa dinhi, Genesis chapter 6 verse 2, 5:11 to 13. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose.
And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Kung saan ay nahitabo, des kayo kasing-kasing. Ha? Diha pa siya pagkabata. Kung saan ay na siya kasing-kasing. Dautan. Nga di na ta matingala nga. Anong dautan mo na siya nga pagkatao? Matingala ba ta na may sunay? Anong dautan mo na siya? Kay diha pa siya pagkabata. Kung saan naman na siya? Dautan. Dautan na siya daan. Matod pa, gikan pa siyang kasing-kasing. Dautan na siya sa iyahang pagka bata. Ang iyahang huna-huna. Dautan na yun. The earth also was corrupt before God. And the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh and had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. So, unsay nakapahugaw sa kalibutan? Ang kinaiya sa tao. Kay naon sa kinaiya sa tao? Diha pa sa iyang kasing-kasing, dunot na. Ang tao, kurang, ang iyang huna-huna, o ang iyang linihukan, kurang. Okay. Karon kay kurang man, nga gusto man atong pasudlon si Kristos atong kasing-kasing. Nag-ingon, what agreement hath the temple of God with idols? Pwede ka mga kaisunod makapuyo ang Diyos atong kasing-kasing. Bisag diri lang ang pangutana ba? Pwede na kumuhunom, no? Kaya itong ulas, hapit naman alas 12, alas 11:45 naman. Pero lisod po nung ako ning na-plus target iwason. Iwason na lang ako ni. Okay. Ang makapakurap sa tao, unsa ni? Idol worship. Unsa man yun? Marriage covenant not respected. Sa panahon ni Noah. Unsa na nahitabo? Oh, na nagpangasawa, na nagpamana, matod pa nagdubli-dubli na. Oh, mo ni ang nahitabo. O niya, sumala po sa atong pagtuon, kaon na sila sa mga kalanong unod. Busaon sa tambag, come out from among them. So, mo ni. Okay. Pero, kung unta ang mga tao at itong panahon na nagsunod lang unta sa kaubuton sa Ginoo, maluwas pa sila? Ha? Council Sunday and Codes, page 49. After man has done all his power to ensure health, by denying of appetite and gross passions, that he may possess a healthy mind and sanctified imaginations, that he may render to God an offering in righteousness, then he is saved alone by a miracle of God. Okay. So, sa rin, ang sa gingon, kung ang tao migamit sa iyahang galamhan sa pagpreserbar sa iyahang kahimsok, sa iyahang paglawas, nagmatnon sa iyahang gana sa pagkaon o sa iyang mga igbalati, o nakabaton siya kahimsok sa unahuna o nabalaan nga mga panghuna-huna, matod pa diri, siya makahatag natos Ginoo og halad sa pagkamatarong sa iyang kaugalingon. Niini nga paagi, mahimong luwason niya ang iyang kaugalingon diha lamang sa milagro sa Dios. Sa ato pa, atong i-preserbar ang atong health. Now, unsaon man ato pag-preserve ang health? Unsaon ato pag-preserve? Kinahanglan ta og healthy lifestyle. Healthy in and out, both physical, spiritual, and mental. Mao ni ang gusto sa Dios mga kaigsuonan nga mabatnan sa tao. Og matod pa,
Sa diha na magabaton ang tao hindi nga kahimsok mga igsunan. Aton pa diri. Hello. Hello. As was the ark upon the stormy billows, Noah had done all that God required of him in making the ark secure. So sama dito mga kaigsunan ang atong lawas, sama ta kang Noah nga nag-atiman sa arka. Yun sa ganito pagbuhat ni Noah ang arka? Gibuhat ba to niya sa iyang kaugalingon na hunahuna? True pattern. O pinaagi sa maampingon nga pagsunod ni Noah sa pattern nga gipakita sa Ginoo niya, naunsa ang arka? Wa yun malumpag sa baha. Wa po ma-sing. Wa po siya magwaro. Wa po siya malunod. Nga naman, kay gisunod niya ang pattern nga gihimo. Gihatag sa Dios niya. Kan Noah. So ingon ani nga paagi may sunan. Kung sundon sa nato ang pattern through the grace of God, mahimong ma-preserve po nato ang atong kaugalingon sama sa pag-preserve sa Dios sa arka pinaagi sa iyang milagrosong gahom. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Ye also as livestones built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Unsa daw ta mga igsunan? Ha mga batong buhi. Ay na po ni sa gamito na to ang physical. Mapwede bang mahimo ang templo kung walay material? O niya unsay papel na to diha sa templo? Mga bato. Pero unsa nga bato? Buhi nga bato. Pero kinsay uluhang bato sa babagan? Si Kristo. Okay. So mga ginamiton ta diha sa templo. O niya matod pa, gitukod ingon nga espirituhanong gambalay, balaan nga mga saserdote, o managhatag kitag pagdaig o pagpasalamat pinaagi sa espirituhanong mga sakripisyo nga madawat sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Therefore, a spiritual house offer spiritual sacrifices, and just as the ark, the sanctuary, and a dwelling place for God, so we need. Sama sa arka, sama sa sanktuaryo, sama sa kining templo nga kinahanglan og espirituhanong sakripisyo o balaan nga sakripisyo. Ingon man usab kita mga kaigsuonan, magbatunta og sakripisyo, sacrifice nga balaan ngadto sa Dios. Kung ang atong kaugalingon mga kaigsuonan dili nato matabangan, dili ta makasakripisyo sa Dios nga putli, unsay buhaton sa Dios nato? Nahinumdum mo mga kaigsuonan, sa dihan ang second temple nga gitukod, isa nga nagtukod sa second temple? Oh, silang Nehemias, no? Oh. Unsa nahitabo sa second temple katong naabtan ni Jesus Christ? Ha? Nahimo naman tong hugaw. Nahimo nga kuan Oh. kawatan. Nahimo nang baligyaanan. Nahimo nang mga matod pa dito kanang bayluanan og mga kwarta. Merchandise. Nahimong samog na ang templo. Unsa gihimo ni Kristo? Gireforma. Oh, matod Padre. Cast out all of them that sold and bought in the temple, and overthrow the tables of money changers and the seats of them that sold doves. And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a day of thieves. Di malipay ang Diyos may igsunan. Ang templo nga isgutan diri ha, ang literal nga templo nga natabo dito sa Jerusalem. Karon kana nga templo nagulagway na sa atong kaugalingon. Di mo tugot ang Ginoo mga kaigsunan ang atong kaugalingon dinhi daghan dili maayong butang sa sulod nato. Busa unsay buhaton ni Kristo, di ko siya mosulod dinhi. Kung dili ko niya hinluan. O busa iya gyud ni hinluan ang pangutana, andam na ba mo nga sudlan ni Kristo aron hinluan ang inyong kasing-kasing? Andam na dili.
Ay, salamat. Okay. Ang old temple, kinsay nagbuhat? Si King Solomon. O nga, na mabasa din ha? 1 Chronicle 28, verse 12 and 19. Si Solomon, ang wisest Israel monarchs, mao gyud nagbuhat ani nga templo. O nga, ang nagsolicit primero si David. Hangyo sa Ginoo nga magtukod sa templo, mo na nga kabantay mo nga daghang reliyon nga magsimba magsayaw-sayaw. Kay ang sulat ni David nga matod pa nga gusto siyang mo sayaw pinaagid mga symbols ug mga tulunggon sa templo sa Dios kadto handom pa to niya kay wa may templo sa iyang panahon. Pero mao na ilahang gisunod nga nagsayaw-sayaw sulod sa templo. Amo na itong naon may sunan. Sa panahon ni David wa pay templo. Hangyo sa Ginoo nga magtukod og templo pero niingon ang Dios dili ka pwedeng makatukod og templo kay ang imuhang kamot nag-ula og dugo. Pero matuman ang imong hangyo pinaagi sa imong anak nga si Solomon. O ang hari nga nagtukod sa nindot nga templo mga kigsunan walay lain si Haring Solomon. Mabasa po na siya sa Great Controversy page 23 paragraph 2. But the second temple had not equaled the first. Unsa may kalainan mga kaigsunan sa first temple at second temple? Tanawa. Ato ning i-compare sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Ang first temple matod pa, second temple, there was no manifestation of supernatural power to mark its dedication. Therefore, sa old temple na ay supernatural power nga nagpakita panahon sa dedication. Ikaduha, ang old temple, no cloud of glory was seen to fill the newly erected sanctuary. Way makita nga himaya nga nasbaw sa templo. Pero dinhi sa old temple, doon na. Sa old temple po mga kaigsunan, no fire from heaven descended to consume the sacrifice upon its altar. Nganong nindot ang old temple? Kung maghalad sila, bayad bukti sa ilang sala, pinalig sa halad sinunog, unsay ti mailhan nga gidawat sa Dios silang pagampo. Doon ay kalayo nga gikan sa langit, mungkonsad o mosunog sa ilahang halad. Pagkalindot mga kaigsunan, mo'y timaan sa presensya sa Dios. O niya, dito na po sa ilahang holy place, most holy place, dito sa Ark of the Covenant, taday gitawag kong mercy seat. Dito po ang Diyos makikita siyang katawan ngadto sa throne na kining high priest naa dito ang Shekinah. Oh, Shekinah. Pero dito sa new temple, Shekinah no longer abode between the cherubim in the most holy place. The ark, the mercy seat, and the tables of the testimony were not to be found there. O niya, matod pa, no voice sounded from heaven to make known to the inquiring priest the will of God. So sa old temple, may banuan mga kaigsunan nga ang priest buhin pa sa sulod sa templo, kaysa dihan naghalad siya, halad, pasig uli, na may magkiling-kiling, tingog dito sa iyahan, sinsip, o makahibalo sila nga buhin pa ang ilahan, high priest, o niya, doon na po yung tingog, pinaagi sa Dios nga sa gidawat ang ilahang mga paghalad, pag-ampo. Pero dito sa second temple, unsay nahitabo? Kaning tanan nga gisgutan dire wala na dito. Pero asa may pinakanindot ang old temple o new temple? Nya karon unsa may gusto ninyong manit sa inyong kagalingon, old temple, new temple? Ha? Nindot ang old temple, no? Oo, nindot ang old temple. So, ang old temple mga kaigsunan, naa ang presensya sa Diyos. Sama kang Adan. Ang Diyos makikistorya kang Adan. Adlaw, ngadto, matag minuto. Pero sa diha nga si Adan, nagsigig lakaw-lakaw, o niya, mikalit o palayo ang iyang asawa. Diha na mga kaigsunan ang sipyan. No? Unsay nahitabo? Sa inyo manahona kining atong kaugalingon karon, old ninyo. Ha? Oh, matupang Brother Hansel, ayaw mo palayo sa inyong asawa. Okay.
Matod pa may sunan, Great Controversy, paragraph 18. Page 18, paragraph 2. The history of the Hebrew people was a record of backsliding and rebellion. They had resisted heaven's grace, abused their privileges, and slighted their opportunities. Muna nga, ang mga Hebrewanon, mga kaigsunan, kumpiyansa sila kay pinili silang katawhan, tanang pribileyo naa nila. Pero, unsay nahitabo? Ilang giabusahan. Kita po mga kaigsunan, gipili po ta sa Ginoo karon nganong niata dinhi sa kadaghang taos tibok kalibutan matupas kanta, why have you chosen me? Out of million your child to be. Unya ato pong abusahan. Ang atong pagkapinili o ang atong pagkatinawag sama sa karaang templo mga kaigsunan sa dihang mibiya ang katawhan sa Dios giguba. Kinsay naguba sa karaang templo? Old Temple. Ha? Ang Babylon, pinaagi ni Haring Nabucodonosor. Okay, so mao ni mga kaigsunan. Onya kay balo mo ang bag-ong templo nga gitukod. Matod pa sa mga bag-ong tao, nindot. Nganong nindot? Tanawa dinhi sa Great Controversy, page 24, paragraph 3. Unsay gihimo ni Herodes? Unsay gihimo nining mga Hudyo? Matod pa dinhi sa pagtukod. Wealth, labor, and architectural skills had for more than 40 years been freely expended to enhance its splendors. Gipanindutag maayo no? Herod the Great has lavished upon it both Roman wealth and Jewish treasure, and even the emperor of the world had enriched it with his gifts. Pero tinindutag ay kayo mga kaigsunan. Massive blocks of white marble of almost fabulous size forwarded from Rome for this purpose form a part of its structure, and to this the disciples has called the attention of their master, saying, see what manner of stones and what buildings are here. Ilan di panghambog, nindot kayo tong Second Temple. I-compare na tong Second Temple sa atong temple ro, no? Kini ba? Ato simbahan. Maka libil-libil ana? Dili no? Pero gilaglag yapon tos Ginoo. Nga naman, naana diha ang garbo. Muna nga, dili pud gusto Ginoo nga parindutan na pud kayo natong maayo nga totong templo o niya ang atong kasing-kasing ang templo sa Dios. Masa na? Mudako na sad, manghambog na buta tanawa. Ano? See what manner of stones and what buildings are here. Basi manghambog na buta tanawa mo si bahan nindot kayo. Yang nanimba sulod. Wala pa po manimba. Adit na natin ikapasigarbo, no? Di natin na ikapasigarbo. Desire of Business 161. Niya nata. From eternal ages, it was God's purpose that every created being, from bright and holy seraph to man, should be a temple for the indwelling of the Creator. Because of sin, humanity ceased to be a temple of God, darkened and defiled by the evil. The heart of man no longer revealed the glory of the divine one. Sa sinugdanan, plano sa Dios, himuon ta niyang templo. Dili lang kay kita, tanan nga mga binuhat apan tungod sa sala sa tao. Unsa nahitabo? Nahugawan ang atong kasing-kasing. Onya dili na nato mapadayan ang unsa? Ang lagitnong kinaiya sa Dios. Lisura no? But by the incarnation of the Son of God, the purpose of heaven is fulfilled. God dwells in humanity, and through saving grace, the heart of man becomes again His temple. Kinsa lamang ang siguro nga makausap sa itong kasing-kasing? Ha? Si Kristo lang. Si Kristo lang. Adi na lang kung muldagan aning sa Jerusalem mga kaigsunan. Kay dugay na ni. Kiri ta. Nagyapon ni sa Desire of Business 161. Kinsa may makakuha sa atong hugaw sa kasing-kasing? Sa atong una-una. Pwede man atong maningkamot taon nga ako mo simba kung balaan ako?
O niya nako mga lagad brad kung tarong nako. Or maingon nga ako nalay pasagdinan ko kay kayar nako sa kong galingon maluwas. Ang sagingon. Nani siya sa 161 sa Disarbitis. No man can of himself cast out the evil throng that have taken possession of the heart. Nabay makakuha ana sa atong kasing-kasing? Wala. Only Christ can cleanse the soul temple. But He will not force an entrance. Mamugos pas Kristo pagsulod sa kasing-kasing? Mamugos dili. He will not force an entrance. Di siya mamugos. Pero unsa iyahan mo? Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him. So, kung si Kristo imong pasudlon, kapila siya mosulod. Ha? Matod pa niya. He will come not for one day merely. For He says, I will dwell in them and walk in them, and they shall be my people. Kung pasudlon siya, magawas pa ba? Dili na. O sa hinungdan nga nung lisod ang atong kausaban, tingali gisiradaan pag yun nato si Kristo sa sulod sa atong kasing-kasing. O sa ebidensya, matod pa, He will subdue our iniquities. Iyahang wadun ang tanan natong kadautan. Iinsa niya taliwalas dagat. Aha kay itong pinakalaw nga dagat, balik ko na ko. Ito asa Trans Marianas. Asa niya sa atong sala? Sa kinataliwadaan sa dagat. Naabay naka-abot dito sa kinailawan sa dagat. Sa Trans Marianas. Wala ano? Kinsa ra may naka-abot dito? Ha? Si Marites. Naingon man. Ang atong sala, sa dito sa liwala sa dagat, aron sa wala is bisan kinsa makaabot. Pero si Marites, dali kay makaabot. Mo ni mga kigsunan. Kasagar nga nung nindot po kayo na no, nga kanang magsubay-subay bitaw anang mga nangagi. Diling na mga kigsunan. Kung pasundon daw sa kasing-kasing si Kristo, tanan na itong nahimong kalimtan. Kung kaya na ni Kristo buhaton sa itong kasing-kasing, mulimot na puntas binuhatan sa atong mga kaubanan. Malipay tang mag-uban kay fellowship God. No? Sa kitang mga nangagi. Maglipay tayo mga kigsunan kay fellowship man ron. Matod pa, His presence will cleanse and sanctify the soul, so that it may be a holy temple unto the Lord, an inhabitation of God through the Spirit. Ephesians chapter 2 verse 21 and 22. Desire Pages 161 paragraph 2. O sa ingon niya si Ezekiel 36, 26 27. A new heart also will I give unto you. Asa na to ni nahinumduman yun kaya na? Sa atong lison or nasibo-sibo dahil niya ako ang idala sa inyo harong mga igsunan sa atong lison. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Musugot mo ani dili? Ha, musugot mo? Nahatagan tas Ginoo og bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu ibutang niya sa sulod nato. Og iyang kuhaon ang atong batoon nga kasing-kasing. Kung atong tugutan ni mga kaigsunan, nan unsay mahitabo? Mabag-o kita. Kay mabag-o man ta. Unsay hangyo ni Apostol Pablo? Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind, and that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So mao ni ang paghinaot ni Apostol Pablo. Ingon nga mga buhi nga templo o ingon nga
buhi nga bato nga ginamiton diha sa templo. Atong itugyan ang atong kaugalingon pinaagi sa kalumoy sa Dios nga mahimong i-present nato ang atong kaugalingon ingon nga buhi o mahinangpunon atubangan sa Dios. The question is, the Savior is waiting to enter your heart. Will you? Nagpaabot siya nga musulod sa atong kasing-kasing. Pasulod ba na to? Hinaot niya ang Diyos na himuot sa atong desisyon ini ito. Mag-auban siya kanato kan ninyo. Mula ko po.